Magandang umaga muli, okay? Tayo po ay dumako na sa ating mensahe po. Ito ating mensahe po dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ang konteksto po ng talatang ito ay base po doon sa pagkakaroon ng inggitan at problema ng mga kapatid sa mga spiritual gifts na gusto na nila mag-speaking in tongues, karamihan sa kanila, kung ibang naibigay, sila na-engage. So si Pablo, sabi niya, ang mga bagay na inyong pinag-aawayan, ay mga bagay na mawawala. At ang isang bagay na mahalaga, na taglayin nyo kanya, ay isang bagay hindi mawawala kanya. Sabi din sa 1 Corinthians chapter 13, verse, and now abide faith, hope, love. Yun po ang ating kasalukuyang taglay. Tayo pa yung pananampalataya, naniniwala tayo sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin. At nalalaman din natin, meron tayong pag-asa na walang hanggan. At ang nagtatali sa mga bagay na ito ay ang love. But the greatest of this is love. Dahil pagdating sa langit, wala na tayong pananampalataya. Nakita na natin ang Diyos. At wala na rin tayong pag-asa. Bakit? Ginawa na ng Diyos ang kanyang pangako. So mananatili ay ang tinatawag na love. Hindi natin alam kung paano natin isasarin ang salitang ito sa ating wika. Dahil obviously, ang makikita natin, ang salitang love sa English ay maraming kahulugan. Pero isang salita lang ginagamit nila, L-O-V-E. Pero sa mga ibang wika, ay iba-ibang ginagamit na salita. Ito nakakabayo, hindi po ng ating Panginoon. Yun po si Napoleon Bonaparte. Ano po? Isang French na naging makapangyarihan sa kanyang panahon. Itong sabi niya, ano po? Alexander, Caesar, Charlemagne, and myself have founded empires. Sila madakilang mga tao. Napakahirap magtatag ng isang kaharian. But, upon what do these creations of our genius depend? In other words, ang tanong ni Napoleon Bonaparte, paano namin ginawa yan? Ganyan. Sa nakabase yan? Bakit namin nagawa yan? Ganyan. Ang sabi niya, upon force. In other words, kaya nagkaroon sila ng mga empires, pinilit lang nila. Ginapi nila yung mga tao na sila mas malakas. Ganyan. On contrast, sabi niya, Jesus alone founded His empire upon love. And to this very day, millions would die for Him. In other words, si Napoleon Bonaparte, kung di ka lang mapapwersa, di ka magpapakamatay para sa kanya. Pero Panginoon kanya, siya ay meron din sa empire. Yan ang kanyang kaharian. At yung nakabase sa tinatawag na L-O-V-E, love. Yung problema sa English nga kasi. Isalitang ginagawa lang nila isa. Sa kanila, ang kailangang empires ay motivated by force. Ang empire ng ating Panginoon, nakaugat siya, rooted in, motivated by, and dependent upon love. So kung tayo maliligtas, kailangan tayo may love na sinasabi. Pag-aaralan po natin. Ang salitang love sa English, sa salitang Grego, iba-iba ang translation. May salitang eros. Hindi natin makikita yan sa Bible, sa Greek New Testament. Pero natin ang ibig sabihin ng eros. Yun ang sexual relationship sa isang babae at sa lalaki. Meron din storge. Hindi rin natin makikita yan sa bagong tipan. Yan ang pagmamahal sa pamilya. Storge, familial love. At meron din tinatawag na philia. Ito yung pag-ibig sa mga magkaibigan. Tapos meron agape. So itong apat na ito, isinasali natin ng love sa English Bible. Sa yung kung Grego bumabasa sa Greek New Testament, wala siyang problema. Ibang salita ang ginagamit. Iba-iba. Kaya lang sa English language, isa lang isa lang ginagamit. Kung tumutukoy sa philia o phileo, love ang translation. Pag agape, ganun pa rin.
love pa rin makikita natin. So, iba-ibang salita na sinarin na salitang love. So, obviously, sa ating pag-aaral, hindi lahat pag-aaralan natin. Ang klaseng love ang pinag-uusapan natin. Anong klaseng love ang sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13? Ang salitang ginamit ni Pablo sa Acts chapter 13 ay agape. Ito yung agape. Ito yung parang bang ginawang may isip sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Kung sinabing personified, parang siyang tao nagsasalita niya. O nilalagay mo yung katangian niya na parang siyang tao. So, yung binanggit lahat ng mga bagay na yan. Patient o long-suffering. Alam po ba niya bakit ang pasyente sa ospital ay tinatawag na patient? Hindi yun ang ibig sabihin noon. Na pinaka-hospital, not necessarily. Kaya tinatawag ng patient dahil alam mo, maraming gagawin sa'yo, kailangan mo patient. So, you have to be patient. Sa ibang mga salin, long-suffering or suffering long. Tapos, sinasabing kind or gracious. Pag sinasabi natin kind, ito yung disposisyon na gusto mo makatulong. Being kind. Tapos, does not envy or not jealous. Itong dalawang column ito yung magkaibang salin. Ito yung NIV, ito yung New King James. Does not envy, not jealous. Isang bagay na taglay lang siyang libutan, yung envy, nangiingit sila sa iba. Sa ating mga Kristiyano, kung meron tayong pagmamahal o love, agape, wala yun, hindi ka naiingit. You are contented kung meron ka. Hindi ka naiingit sa merong iba. So, not doesn't envy, not jealous, not arrogant, not proud. Ano ba yung arrogant? Isa mayabang, pag mataas, pag malaki, yan. Hindi rin siya ganun, kanya. Not rude, courteous, hindi bastos. Tapos, does not seek his own way, not self-seeking. Hindi mo inaahap yung sarili mong interes lang. Yung isang characteristic ng pagmamahal. Tuloy po natin. Not irritable, not easily provoked. Hindi ka agad nagagalit kanya. Tuloy natin. Doesn't boast, not a braggart, hindi mayabang. Hindi ka nagmamayabang. Wala kang pinagmamayabang. Not resentful, not bitter. Yung bitter, ito yung damdamin na para pag ikay naiinis o hindi mo isang bagay na negatibo, hindi mo kaya tanggalin sa sarili mo. You're being resentful. Tapos, does not rejoice at wrongdoing. Takes no pleasure in sin. Ito po yung ginagawa natin yan. Makikita niyo yung tulong ng mga bagong salin. Yung New King James, bagong salin din yan. Yung NIV, madali siyang maintindihan sa ibang pagkakataon. Does not rejoice at wrongdoing. It takes no pleasure in sin. Hindi nasisyan sa ginagawang kasalanan. Rejoices with the truth. Yan ang ating kagalakan sa katotohanan. Takes pleasure in truth. So, ibig sabihin, hindi ka nagsisinungaling. Pangatlo, nasusunod, bears all things. Endures, protects. Pag pinagtitiisan mo ang mga bagay na yun. Believe all things. Not cynical. Yung cynical yung palagi nagdududa. In other words, kung walang dahilan, hindi mo siya pwedeng paniwalaan mo siya kanya. Hopes all things. In other words, ang pagmamahal, pag-ibig, love is optimistic. Yung agape na sinasabi natin. Endures all things, so perseveres. Ito yung mga karakter na sinasabi sa atin ni Pablo doon sa 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. Kaya ginawa niya yan para maipakilala sa mga taga-Korinto, hindi tama ang inyong ginagawa. Ganyan. Nagkakaroon kayo ng mga pagigita, problema, napupot kayo sa isa't isa dahil iba-ibang binigay sa inyo ng Diyos. Kahit may taglay nyo lahat na matalong ng Espiritu Santo kanya, kung wala kayong love, wala kwenta yan, ganyan. So, kinakailangan nyo na-explain sa mga taga-Korinto kung anong ibig niya sabihin. Kung salitang tinatawag na love, agape, na sinasabi ni Pablo, na dapat taklayin natin mga Kristiyano. So, agape, ito yung pagmamahal ng Diyos na pinakita niya, o ito yung pinanggagalingan ng Diyos, actually.
Yan ang kanyang essence. In other words, yun ang karakter ng Diyos. Meron siyang ganong klaseng love, o agape love, ganyan. Nang minsan sa mga tao, not necessarily. Nahihirapan natin gawin yan. Pero dahil ang Diyos ay Diyos, yun ang kanyang taglay. Kaya sinasabing, God is love. Kailangan natin unawain ano yung love na yun. Yun ang sinasabi ni Pablo na agape love. Ginaling niya. Sa kanya, merong agape love ang Diyos sa kanyang anak. The Father loves the Son and has given all things into His hand. In other words, ganun ang pagmamahal ng Ama sa kanyang anak. Ibinigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang kapangyarihan. Ganyan. Sa iglesia, ganun ang pagmamahal ng Diyos. Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace. Bakit tayo napunta sa ganitong kalagayan na sinasabi na meron tayong everlasting consolation at good hope? Yan ang buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa atin. O agape love na sinasabi. O sa sanglibutan. Sa John 3:16, for God so loved the world. Mapapasin ninyo, yung salitang love ay agape. Wala siyang kaugnayan sa damdamin. Kung ang damdamin ang pinahili ng Diyos sa sanglibutan, pinatay na niya ang sanglibutan. Dahil tayo makaaway niya, dahil tayo mga kasalanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Pasinin niyo itong the Father loves the Son and has given all things to His hand. Wala siyang pagkaingit sa kanyang anak. Binigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang anak. Kanya. So ito yung essence ng Diyos. Ipinakita sa kanyang anak, ipinakita sa kanyang iglesia, at ipinakita niya sa buong sanglibutan. So yung makikita niyo yung karakter na pinag-uusapan natin. Ito yung pinakamataas na uri ng love. Yung eros, pinakamababa yun. It diminishes. Kahit sa pagitan ng mag-asawa, wala yun through years. Makita rin natin yung storge, yun yung pag-ibig sa pamilya. Ganoon din yung phileo o philia, na pag-ibig ng mga magkaibigan, minsan nawawala din yun. Pero itong agape, hindi. Ito pinakamataas, lantas sa tinatawag natin pag-ibig, mga kapatid. Ngayon, ganito rin po makikita natin sa mga relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Ito pinag-uutos sa atin. Sa pagitan ng asawang lalaki at asawang babae. Husbands, love your wives. Bakit po natin mababasa wives, love your husband? Dahil mga klaseng love pinag-uusapan dito. Itong pa-love na ito ay isang utos. Pagka pinag-uusapan natin ng emotional love, hindi pwedeng utusan yun. Pero ito inuutos siya niya. Husbands, love your wives. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Ano ibig sabihin nun? Mas malaki ang obligasyon ng lalaki kung gustusin. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili para sa iglesia niya. Ibibigay mo rin sarili para sa asawa niya. Ano sinasabi nun? Sa ating kapwa, neighbor, for the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet. And if there is any commandment, are all summed up in this saying, namely, love your neighbor as yourself. Gano'ng pagmamahal mo sa yung sarili kanya, ganyan yung pagmamahal mo sa yung kapwa at sa ating magkaaway. Yung natural na tendency natin sa ating magkaaway, magkakahal ka. Gusto mo silang saktan, ganyan. Pero ito, sinasabi natin, inaawit natin higher ground. Kahit sa mga tao, dapat tagalayin natin ang agape na ito. But I say to you, love your enemies. Ano sabihin? So, ibang klase pag-love yan, mga puti. Hindi mo siya kaibigan. Pero kailangan mo siyang mahalin. Love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you.
and pray for those who spitefully use you and persecute you. Di ba challenge yan? Kung kaawa mo isang tao, ayaw mo yung tao. Hindi mo sa type. Yung pa rin sinasabi ng Panginoon. Bless those who curse you. Do good to those who hate you and pray for those who spitefully use you and persecute you. So kahit sa Diyos, kahit sa tao, makikita natin, ito'y pinag-uutos sa atin ng Diyos, di ba? Na magkaroon tayo ng tinatawag na kung klaseng love o agape love na sinasabi sa atin. Ito na yung buo ng Espiritu. Papasinin niyo, pag bababasa ko itong talatang ito, the fruit of the Holy Spirit, isang bunga lang eh. Maraming paliwanag na basa ko dyan. Bakit the fruits of the Holy Spirit? Bakit sa singular? Dahil makikita natin, ang anumang bunga, ito'y tumutukoy sa isang bunga ng halaman, isang bunga lang yan. Pero marami yung bahagi. One fruit, many parts. So it's a fruit of the Spirit, but the fruit of the Spirit is agape, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness or meekness, self-control. Against us, there is no law. Siya pinakauna doon. Yung salitang agape, sa bunga ng Espiritu, sa ating paglaguhan niya, siya rin ang pinaka-importante. Bisabi, siya pinakauna, so siya pinaka-importante. So yung pinakauli, so yung pinaka-importante. In other words, kung tayo naman mo, nakakating tayo doon, sa state na yun. Meron tayo agape love na sinasabi. Kasi kay Peter, chapter 1, verse 5, verse 7, but also for this very reason, giving all diligence. So yung ating paglago sa pananampalataya, hindi lang automatic yan. Pinagpapagura natin yan. Ginagawa natin ang paraan yan. Sabihin, add to your faith, virtue, or moral courage. Ang ibig sabihin ng virtue, iba lang kahulugan na binibigay natin dyan. Pero yung ibig sabihin ng virtue, you have moral courage. Yan yan. Gagawin mo pa yung, ginagawa mo yung tama, kahit ano pa yung consequence. Yan. To virtue, knowledge. So, balik ka sa pagkakaroon ng kaalaman. Knowledge, self-control. To self-control, perseverance. Hindi ka makapagtitis kung wala kang self-control. Hindi yung sabihin. To perseverance, godliness. To godliness, brotherly kindness, in a Philea. Philadelphia, ibig sabihin. Yung salitang city of Philadelphia, ang ibig sabihin, brotherly love. And to brotherly love, kindness, love. Ganyan. So bakit gano'n? Unang-una na ito. Tapos ulit ako. Pero wala siyang mahalaga. Ang pinag-uusapan rito di order, yung bahagi ng bunga. Dito pinag-uusapan yung order, yung pakilago natin. Mula sa baba, patungo sa taas. In other words, ang pinaka-sinit ng ating pakilago ay pag nagkaroon tayo ng dalawang klaseng love. Yun ang measurement ng ating pakilago na sinasabi ni Apostle Peter. Sabi naman ni Apostle Paul, kailangan meron tayong gano'n. Ganyan. Dahil yun ang bunga, bahagi ng bunga ng Espiritu Santo, yung pagkakaroon ng agape love. Ito yung utos sa atin. We should pursue love. Sa 1 Corinthians 14 verse 1. Pursue love. Agape yun. Makikita natin. Pursue agape, kung ating titignan. Sa Ephesians 4:2, ganyan. With all lowliness and gentleness or meekness, with long-suffering, bearing with one another in love. Sa ating mga kapatid, mga Kristiyano, iba-iba tayo. Hindi tayo pare-pareho. Iba pinanggalingan natin. Iba yung mga pamilya pinanggalingan natin. Iba yung antas ng ating pag-aaral. Iba pinagtatrabahuan natin. Iba yung mga kaibigan natin. So iba-iba tayo. Hindi natin alisin yung posibilidad na magkaroon tayo ng conflict kanya. So sabi rito ni Pablo, bearing with one another in love. Pagtiisin natin ang ating sarili sa pagmamahal o pag-ibig. Ephesians 4:14. Kahit sa ating pangaral, ang ating pangaral ay hindi ibig sabihin gusto mo maipakita na kayo magaling, hindi. Hindi mo gusto ipakita na marami kang alam, hindi rin. Ang essence ng ating pangaral katotohanan ay para maligtas sa mga tao. Yung ating pagmamahal sa kaluluwa ng mga tao. Kung hindi ka lang motivation mo sa pangaral ito, mga yun lang ang motivation mo, hindi kayo ginagamit lang ng Diyos. But speaking the truth in love, yun ang motivation mo.
Gusto yung pakilala ng katotohanan dahil pinapakita mo yung pagmamahal sa mga nakikinig. May grow up in all things into Him who is the head, Christ. Dahil sa ating pangangaral, yun ang ating motivation. Paano ating maglakad? Pag sinasabi sa Biblia, walk. Hindi tinutukoy yun ang paglalakad. Hindi yan literal walk. Ang walk ay pamumuhay. Yung sinasabi niya, and live in love. Yun yung sinasabi ni Pablo. And walk in love as Christ also has loved us. So, paano tayo minahal ng Panginoon? Ang unang ginawa ng Panginoon, ibinigay sarili sa atin. Dahil ang iniisip niya, kapakanan natin. Hindi tayo mapahamak. Ganyan ang sinasabi ni Pablo. And given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. So, ating pagsamba, ay dahil sa ating love sa Diyos. We are willing to sacrifice, willing to offer. Di ba? Yan ginawa ng ating Panginoon. It's a willing sacrifice. Hindi tayo napipilitan. Nalakita natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, walk in love. Bakit tayo nahihirapan sa mga wala tayong pagmamahal sa Diyos. Kasi meron tayong pagmamahal, automatic yan. Yung mga artista lang. Automatic, pupunta ka eh. Ito po sinasabi nating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa Philippians chapter 2 verse 2, kanya. Fulfill my joy. Yan yung ginagamit ni Pablo. Yan sabi, fulfill my happiness. Fulfill my joy by being like-minded. Pareho tayo ng kaisipan. Not necessarily in the literal sense. Iba-ibang ating priority sa ating mga kaisipan. Having the same love, ganyan. Being of one accord, of one mind. I mean, having the same love. The same love for God. The same love for one another. And for sa mga tao. The same love. Tuloy natin. That their hearts may be encouraged, being knit together in love. Paano tayo tinatali sa isa't isa? Sa pamagitan ng agape. And attaining to all riches of the full assurance of understanding to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of the Christ. Makita natin, being knit together in love. So, nagpapaunay sa atin na hindi natin sariling interes. Hindi. Nag-uunay sa atin na yung ating pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Makikita natin. Colossians 3:14, but above all these things. So yung mga bagay na sinabi ni Pablo, mahalaga yun eh. Kaya sabi niya, above all these things. Lahat ng mga bagay natin natututunan, nalalaman, ginagawa kanya, ano mas mataas doon? Above all things put on love, which is the bond of perfection. Yung sinasabi sa atin ni Pablo, paano malalaman na hindi ipapunto sa kasagdala? Sa pamagitan ng pagkakaroon ng agape love. 1 Thessalonians 3:12, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. Sisipin niyo, bakit si Pablo pumunta sa Thessalonica? Bakit yung pinangalan iba sa Thessalonica? Dahil sa kanyang pagmamahalan niya. Para yung mga tao ito kayo maligtas, pumunta sa Rome. Ngayon naman nasabi ni Pablo, gayon din kanya kayo na lumaganap ang inyong pagmamahal sa isa't isa at sa lahat. Sa inyo, mga kapatid sa Thessalonica, at sa lahat. Ay tumutukoy sa mga kapatid o sa isang tao kanya. Pero ang kailang common denominator ay pagkakaroon ng agape. Sinasabi nito ni Pablo. Verse 10:24. Bakit tayo kailangan dito sa pagsamba? Bakit hindi maganda, hindi tayo sumasamba? Dahil pag tayo nandito, natutulungan natin ang isa't isa. Sabi natin, and let us consider one another in order to stir up, Alam mo ba yung stir? Pagka may gumagawa ka ng isang juice, halimbawa, isa powder, isa liquid. Pag hindi mo siya ginalaw, hindi mo siya mahihinom. Hindi siya mahahalo. So, sini-stir natin, inahalo natin. So,
Pinaggagalaw natin ng isa't isa para umahalo. Saan? Anong inihalo natin? Love, kanya. And good works. So, pag dito tayo ng ating ginagawa, dahil pinakikita natin ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa isa't isa. Kaya mahalaga na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon, mga kapatid. Tingnan si Pedro. Si Paulo yun. Punta tayo si Pedro. 1 Peter chapter verse 22. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. So hindi pa kunwari lang yan. Hindi besa-besa blues. Hindi. Ito yung tunay na pagmamahal kanya. Na isang may dalisay na puso kanya. Isa rin ang heart dito, hindi tumutukoy siya tumitibok-tibok. Hindi tumutukoy sa ating kaisipan. Hindi tayo kukunwari, hindi na ating karakter sa isa't isa. Kanya, tayo mahalin natin ang isa't isa fervently. Both in a positive way and in a negative way. Tandaan natin yan. Pagka pinag-uusapan natin yung pagmamahal, minsan tumutukoy lang tayo sa isang bagay. Yung positibo lang. Meron din negative side. Dahil mahal mong tao, hindi mo siya pababayaan na manatili sa isang maling lugar. Diba? Kasama yun. Yung bakit sinasabi rin. Sa 1 Peter 4:8. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Ano yung sabihin mo? Kung sinabing love will cover a multitude of sins, hindi natin kinatagoy kasalanan. May tawag doon eh. Kung hindi natin kinukonsente, hindi ka na ibig sabihin, no? Pag sinabing fervent love for one another, meron tayo pagmamalasakit sa isa't isa. Pag nagkakasaling sa kapatid, pupuntan mo siya. Pagturuan mo siya. Bakit? Pag nagsisi siya, mapapatawad siya. Yan ang ibig sabihin ng will cover a multitude of sins. Magsisisi siya at lalakad siya sa katotohanan. So, tingnan ninyo yung words fervently o fervent. Ano ibig sabihin no? Stretch out. So, hindi sinasabi nito hanggang dito ka lang. Pwede na yan. Hindi, kanya. Stretch out, kanya. Yun ang ibig sabihin. Pag sinabi natin, yung stretch out love, kanya. Lalagay mo literal niya kahulugan. So, hanggat magagawa mo kanya, yun ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin, strenuous. Talagang gagawin mo magagawa mo kanya. And sustain. Yun ang sinasabi sa salita. So, dito po sa lumang Greek literature kanya, ito yung horse stretching out and running at full speed. Pag nakita mo yung napakabilis na kabayo, yun ang fervent na naunawaan ng mga Grego. Sabi-sabihin, talaga ano yan, gagawin mo lahat. Para sa isa't isa. Yun ang sinasabi sa atin ni Apostle Peter. So, paglagay tayo ng halimbawa. Si Ruth at saka si Noemi. Wala silang physical relationship, maliban sila si Ruth, mother-in-law si Noemi, at si daughter-in-law Noemi. Sila po pumunta sa lugar ng Moab. Isip Noemi, meron siya 2 anak. Pareho namatay. Unfortunately, namatay na. Babalik na si Noemi sa Israel. So ito nangyari. Sa Ruth 1:16. But Ruth said, entreat me not to leave you, or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. When you die, I will die. Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. May dalawang manugal niya na, Noemi. Nasabihin ni Noemi, patay na aking mga anak, babalik na ako ngayon sa Israel, bumalik na kayo sa inyong lupain. Yung isa bumalik. Okay lang yun. Pero si Ruth, hindi. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta kanya. Kung sino ang yung Diyos, yun ang aking maging Diyos, kanya. So makikita nyo ang pagmamahal ni Ruth kay Noemi, hindi kita iiwan kanya. Alam niyo itong kasaysayan na ito, nakalagay sa Biblia dahil sa ating Panginoon. Si Ruth, napakasama si Boaz, at si Boaz may panganak si Jesse, at si David ay anak ni Jesse. Ganyan. At ang ating Panginoon ay anak lahi ni David.
Kung hindi sa ganitong karakter ng tao ito, si Ruth, ay wala ilahin ng ating Panginoon. Dito nanggaling ng ating Panginoon sa babaeng ito. So, hindi siya mabuti halimbawa. Di iniisip ni Ruth yung kapangalan niya eh. Sino iniisip ni Ruth? Yung kapangalan ng kanyang biyenan. Although di naisulat sa atin, di naisulat, pero hindi sa influence. Ayaw iwanan ni Ruth si Naomi dahil matanda na siya. Yung isa umalis, okay lang yun. Natural na reaction ng tao yun, isa nagkasala. Pero sure, mas ginawa niya mas masigit. Di siya umalis eh. So saan ka naroon, doon ang pupunta kayo. So siya yun sa magandang halimbawa, makikita natin. Si Jonathan at si David. Alam niyo kung sino si Jonathan? Si Jonathan ay anak ni Saul. At si David, galit si Saul sa kanya. So not by natural tendencies. Siyempre, ang kakampiyon ni Jonathan, yung kanyang ama. Hindi. Ang kinakampiyan ni Jonathan ay si David. Basahin po natin. Hindi naman sila siguro malanganin. Hindi naman sila malanganin. Yung mga parang totoong lalaki. Jonathan and David was a friendship born out of true love for one another as brothers. Sila ninyo, nilampasan ni Jonathan ang isang natural na reaksyon. Nakampihan niya kanyang ama, nilampasan niya yun. Dahil sa kanyang dakilang pagmamahal kay David. Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. Sabihin ang pagmamahal ni Jonathan kay David ay parang sarili niya kanya. He knew David will be king instead of him. Pasinin ninyo, si Jonathan ay anak ni Saul. Si Saul ang hari. Pag namatay si Saul, sino papalit? Si Jonathan. So, by natural tendency, dapat galit si Jonathan kay David. Kasi kaya ko ito, kaya ko hindi. Hindi ganun, makikita natin. You treated him as like a brother. And he said to him, do not fear, for the hand of Saul, my father, shall not find you, and you shall be king over Israel, and I shall be next to you. Even my father Saul knows that. Isipin niyo, anong klaseng pagmamahal yun? Yung natural na damdamin ng isang galon, papatay niya si David. Ito, papatay ko yan. Hindi niya ginawa yan. Actually, pinoteksyon na ni Jonathan si David sa maraming pagkakataon. Sabi ni Jonathan, umalis ka na kanya. Ang mga tawa ng aking ama, papatayin ka kanya. So magsasabi, siya'y nakatakas. So ito rin po isang magandang halimbawa na pinag-uusapan natin. Kung yung natural na damdamin ng pairal ni Jonathan, papatayin niya si David. O pababayaan niya sa mamamatay. Pero hindi. They made a covenant. Dahil para silang magkapatid. Sa ibang mga talata, at sabi pa ni David, I love Jonathan more than women. Ganyan. Hindi naman sila bakla. Sinasabi lang yung extent ng kanilang relationship na sila po ay pinagsama ng agape love na pinag-uusapan natin. Dito sa Romans 16 verse 3. Bakit si Priscilla at Aquila? Ito po yung naging kaibigan ni Pablo sa Corinth. Sa Acts chapter 18, natagpuan niya si Priscilla at Aquila doon. At nakasama niya. Dahil pareho trabaho nila, so nagsama sila sa trabaho niya. Greet Priscilla, Miss and Prisca, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Anong ginawa nila? Sabi dito, risk their own necks for my life. Their selfless devotion even to the point of death. Sabihin, kahit mamatay sila, sabi ni Pablo. Ginawa nila yan. Bakit? Dito makikita sa John 15 verse 13. Greater love is no one than this, to lay down one's life for his friends. And yun ang ginawa ng Panginoon. Yun din ang ginawa ni Priscilla at Aquila kay Apostle Paul. Kaya binabati niya. Silang ulang binati niya. Sa kanyang sulat sa mga taga-Rome. Nung yung nagkaroon po ng edict o rule, batas si Caesar sa Rome, pinalaya siya lahat ng mga Hudyo. So si Priscilla at Aquila nakarating sa Corinth. Doon sila natagpuan ni Pablo. Later na bumalik na sila. Nawala na yung batas na yan. Kaya dito,
nandun na sila sa sulat ni Apostle Paul. Sino ang pinaka-perfect example nito? Ang ating Panginoon. Tingnan ninyo, pagka nakikita natin, ang kasaysayan ng ating Panginoon, hindi dapat nararamdaman natin yun. Siya, anong iniwan ng Panginoon? Siya Diyos, tulad ng kanyang Ama, iniwan niya ang kalalatian sa langit bilang Diyos. Hindi iniwan ng kanyang pagka-Diyos, di mo mawawalahin. Kundi iniwan niya yung kalalatian sa langit, ganyan. At nagpakababa bilang taong katulad natin, na nilalang lamang niya, at siya'y namatay sa krus para sa atin, ganyan. Dito po sa Ephesians 5:2, and walk in love. Paano? As Christ also loved us, and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. So dito makikita natin, kung tayo mabumuhay sa pagmamahal, katulad ng ating Panginoon, it's an offering, sabihin tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, and a sacrifice. So lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon is a sacrifice. Natin yan. Sa Galatians 2:20, tingnan nyo ang damdamin ni Apostle Paul sa ating Panginoon. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Hindi rin literal yun. Ibig sabihin, hindi na ako nasusunod kanya eh. Ang nasusunod sino? But Christ lives in me. Ang nasusunod ay kalooban ng ating... Meron tayong conflict, mga kapatid, from time to time, sa mga bagay nating ginagawa. Ito gusto nating gawin, ito gusto ng Panginoon. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. Sino susundin mo? Ang Panginoon. Hindi siya hindi mo. Yun ang sinasabi. And the life is I now live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Si Apostle Paul, siya rin po isang magandang halimbawa ng pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos. Hindi siya nag-asawa. Hindi siya nag-asawa dahil mas gusto niya maging walang asawa para maibigay niya kanyang buong buhay sa Panginoon. Walang adlang na ahadlang sa kanya. Tingnan sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich. Siyempre, siya walang lahat ng mga bagay, sa kanya lahat ng mga bagay, yet for your sakes He became poor. Imagine natin hari, lumabas sa palasyo, tapos naging tukha. Yun ang larawan ng Panginoon. Sige, hari, sa palasyo, iniwan niya yun, pumunta, tagintukangan niya. Para saan? That through his poverty might become rich. Sabi doon sa kanyang pagiging tukat, pag pumatay sa krus, tayo naging mayaman. Saan? Sa kaligtasan. Tayo magiging kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. So ito yung perfect example na pinag-uusapan natin. Ang ating Panginoon. Sabihin, yung iba mga halimbawa, okay yun. Pero ito ay dapat nating tularan kanya. Pag nag-uusapan natin ito, dahil siyempre, tayo mga tao rin, meron tayong kakulangan, from time to time, kailangan nating i-reflect ang ating sarili. Sinasabi ito ng Biblia. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Dito muna tatapusin itong ating sermon. Pagpapatula po tayo sa susunod na linggo. So at least, ano natutunan natin? Ito yung utos na dapat natin gawin. Binigyan meron mga halimbawa na pwede natin tingnan. At ang pinakamabuting halimbawa ay ang ating Panginoon. Sa susunod na linggo, ibibigay natin, anong ibig sabihin ng agape? Anong klaseng pagmamahal yun? What kind of love is agape? Ganyan. Ito ang pinakamataas at taas ng pagmamahal. So ito po ang ating mensahe sa bagong ito. Mamaya po pagkatapos ng ating pagsamba, magkaroon muna ng maikli lang po, maikli. Very short lang na meeting yung mga kalalakihan. Meron lang ako gusto sabihin po na may kaugnay sa lecture sheet na nangyari for our information. So ibigay na muli natin kay Brother Matthew ang pagpapaawit.